Okay? Play. Kasi mga kotsero, nitong nakaraan, di ba nabisto sa hearing ni Senator Win Gatchalian yung kanyang pagpalya. Palyado to si Bibi Sara eh. Palyado siya recently eh. Ah, sabi ni Coach Jaret ha, ito raw si VP Sara, palyado raw recently bilang DepEd Secretary. Are you sure, Coach Jaret? Ha? Napalyado si VP Sara bilang yung word na ginamit mo, palyado si VP Sara bilang DepEd Secretary. Paano naging palyado si VP Sara? Alam ko naman ha, Coach Jaret, na naririnig mo yung mga balita. Ano ba ang balita the other week, the other month? Lagi ngang binabalita sa mainstream media na si VP Sara ang laging nangunguna sa mga survey. Lahat ng categories ng survey, nangunguna itong si Vice President Inday Sara Duterte. Paano mo nasabi na palyado si VP Sara? Coach Jaret, talaga bang nanonood ka ng balita na masasabi mong palyado itong si VP Sara? Number 1 siya in all categories sa lahat ng survey at ipinagmayabang pa yan ni Presidente Bongbong Marcos na isa sa gabinete niya, sa lahat ng mga gabinete, si VP Sara ang number 1. Okay? At good job raw isa si VP Sara ang nagpalakas sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Dito mo talaga makikita itong si Coach Jaret na sarado na yung isip. Banat lang ng banat. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba nagre-research ka kasi may sa vlog mo, nagpapakita ka ng binabasa mo. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo, may binabasa na naman siya. Pero bakit hindi mo napansin na si VP Sara ang laging nangunguna sa survey sa lahat ng categories at ngayon sasabihin mo na siya ay palyado? Nasasabi mo bang palyado itong si VP Sara dahil binabayaran ka? Nagtatanong lang ako ha, kasi kumakalat yan ngayon na binabayaran ka, Coach Jaret. Gaano yan katotoo? Di ba? Gaano yan katotoo? Sige, pakinggan pa natin yung mga sinasabi mo. Play. Yung pagpalya niya sa DepEd, napabayaan na niya yung DepEd, di ba? Meron pa. Sabi ni Coach Jaret, napabayaan raw niya yung DepEd. Are you sure what you are talking? Coach Jaret? Nakikinig ka ba talaga ng balita? Kasi kaming mga DDS supporters, lahat ng mga binabalita kay VP Sara, nakaabang kami sa Facebook page ni VP Sara. Nakikita namin nagtatrabaho yung babae. Nagtatrabaho yung aming vice presidente. Anong pautot mo? Anong ipinakalat mong ganyan, Coach Jaret? Wala ka talaga sa hulog. Ano nangyari? So, nangyari, merong nahuli si Senator Win Gatchalian na 19,000 plus na ghost students na binabayaran ng DepEd. So, ang sinasabi niya dito, ito raw si Win Gatchalian, merong mga 19,000 ghost students sa senior high school voucher program. Okay? So, ito yung kanyang nakitang palpak raw ni VP Sara. Okay? So, continue. Let's continue the video. Oo. Palyado kasi DepEd ngayon eh. Paano naging palyado ang DepEd? Lagi niyang binabanggit sa kanyang vlog, palyado ang DepEd, palyado ang DepEd. Paano naging palyado? You explain paano naging palyado. Okay? Play.
More than 19,000 yan, more or less. Saan na yun? Sige, pakita mo. Ayan, oh. 19,139 Ah, na go 19,139 raw na students ang undocumented from senior high school, VP participant schools. Ayan. students, mga Kojero. Kaya pala nasabi niyang palyado si VP Sara. Antindi na ito. Ibig sabihin, merong 19,139 na lehitimong mga bata ang hindi nabibigyan ng scholarship. Okay. So let us say na sige, totoo 'yan na merong ghost students na 19,000. Sige, let us say. Okay? Bakit mo ngayon isisisi yan ni VP Sara? Okay? Bakit ngayon? Sige, i-explain. Play. Dahil dyan sa mga ghost students na yan. Ah. At alam nyo kung kailan nag-umpisa? Sige. Sabi niya kasi kailangan ko ipaliwanag dito sa Facebook. Sabi niya, kailan raw ito nag-umpisa itong 19,139 ghost students na si VP Sara ang kanyang pinagbibintangan. Sige, makikinig kami sa inyo. Kaya niya. 2016, 2017. Antindi. Galing na yan sa bibig mo, Coach Jarrett. Kaya pala, yung ghost students na yan na 19,139, 2016 to 2017 nangyari yan. Ikaw na mismo ang nagsabi dyan sa bibig mo, Coach Jarrett. Ngayon, bakit mo isisisi si VP Sara dyan? Si VP Sara noong 2016 to 2017, mayor siya ng Davao. Bakit mo sa kanya isisisi yan? Diyan pa lamang, sablay ka na, Coach Jarrett. Sablay ka na talaga. Di ba? Sabi niya, palyado si VP Sara. Pinabayaan raw ni VP Sara ang DepEd. Kasi merong 19,000 na ghost project. At sabi niya, nangyari ito sa 2016 to 2017. Paano naging kasalanan niya ni VP Sara? Ang sablay mo. 'Di ba? Ngayon idadamay niya ngayon si former President Duterte dito kasi nangyari sa 2016 at 2017. At naging presidente si former President Duterte sa 2016. Okay, let's continue. Yo guys! Ang titigas ng mga muka. Hindi. Sabi, si VP Sara matitigas ang muka? Hindi si VP Sara ang matigas yung muka. Ikaw. Kasi yung vlog mo, basta ka makapag-vlog ka lang. Ikaw yung matigas. Bakit si VP Sara ang matigas ang muka? Ikaw yung matigas ang muka, Coach Jarrett. May guts ka pang mag-vlog sa harap ng mga audience mo na nililinlang mo ang taong bayan. Bakit mo yan ipagbibintang kay VP Sara ngayon? So ikaw yung matigas ang muka. Tindi nyo. Oo, magkano ginastos daw? Nag-e-expect pa sila ngayon ng refund. 239 million pesos ang expected nila to be refunded. Sige, continue. Tapos yung isang eskwelahan, naka 80 million in terms of refund. Sige. Grabe namang pal. So anong argumento mo diyan, Coach Jarrett? Anong argumento mo diyan? 239 million, yung isang eskwelahan 80 million. So anong argumento mo diyan? Isisisi mo yan kay VP Sara? Yan? Yang ginagawa na yan? Hindi talaga kita maintindihan. To? Million. Parang 125 million. Ay, hindi ko siya babatikusin sa confidential funds kasi nagsalita siya sa confidential funds ni VP Sara. Anong connect sa confidential funds dyan? Coach Jarrett? Tapos na kami dyan sa confidential funds. In-explain na namin yan.
Bakit mo babanggitin yung confidential funds na yan? Na hindi mo babatikusin? Kaplastikan mo. Ako naniniwala ako dun sa sa proseso ng confidential fund. So hindi ko siya babatikusin dun. Okay. Pero dito babatikusin ko siya. kasi eto mga kutsero, this is well within the purview of the Department of Education. Trabaho niya to eh. Kaya nga, babatikusin mo kasi trabaho mo. Trabaho ni VP Sara. Pero hindi yan nangyari sa 2016 at 2017. Ngayon, nabalitaan na yan na inimbestiga na yan ni VP Sara. Anong problema dyan ngayon, Coach Jared? Sige nga. Simply put, trabaho to ni VP Sara bilang Of secretary course. ng Department of Education. Actually, mga kutsero, nadagdagan pa yan yung 19,000 na yan. Dati, March 1, 2024, 12,000 lang yan. Marami na nga yung 12,000 eh. Napakarami na nga nung 12,000, guys. Sige. Continue. Napakarami na nung 12,000. Promise. Promise, napakarami na nun. Pero nakuha pa niyang hindi mag-comment. Are you sure na hindi nagkomentaryo si VP Sara sa issue na yan? May issue ngayon sa DepEd, yung ipinalabas ni Win Gatchalian. Na ghost students na 19,000. Sabi ni Coach Jarrett, hindi raw, tahimik raw si VP Sara dyan sa issue na yan. Papatunayan ko sa inyo mamaya, dito sa vlog niya, papatunayan ko, niya siya rin ang sumablay sa kanyang sarili. Tingnan nyo, continue. Hindi niya inaksyonan to, mga kutsero. Are you sure? Are you sure na hindi niya inaksyonan itong issue na ito? Coach Jarrett? Mamaya, mabubuking ka sa sarili mong vlog. Okay, play. Inaksyonan up until March 20. So, Up until March 20 raw. So inaksyonan pala. Bakit mo hindi mo sinabing hindi inaksyonan? Pero inaksyonan ng March 20. Ano na ngayon? It's March 24. Alangan naman, aaksyonan niya ni VP Sara na hindi pa yan lumutang na issue nung isang buwan. Pagkabobo talaga itong taong ito. Sa issue raw doon na ipinilabas ni Win Gatchalian, tahimik raw si VP Sara. Paano naging tahimik si VP Sara na nagsalita siya nung March 20 at siya rin yung nagsasabi niyan? Tingnan mo kung gaano katanga itong taong ito. Ito ba yung ipinagmalaki ng BBM vloggers? Coach Jarrett, nasaan ba yung utak mo? Nilaglag mo yung sarili mo. Sabi mo, tahimik si VP Sara. Hindi niya binigyan ito ng pansin, pero siya rin ang nagsabi na March 20, siya nagsalita na raw si VP Sara dito na March 20. Tama lang yung sinabi ni VP Sara. Baka sabihin mo, late si VP Sara na nag-react dito sa issue na ito. Si VP Sara kasi ang type of leader na hindi agad-agad magre-react kung merong issue sa DepEd. Alam nyo ba kung bakit? Hindi ito kagaya ng mga iniidolo mo, Coach Jarrett, na kaagad itong magpapaepal sa media, sa kamera. Hindi ganyan si VP Sara. Sinusuri pa niya, iimbestigahan pa yan, magko-question pa yan, kung saan siya pwedeng makakalap ng mga impormasyon, saka bubuo ng statement na ito yung nangyari. Kasi kung kaagad siya, Coach Jarrett, magsasalita doon sa issue, it will just create fire and magiging magulo lang. VP Sara, tahimik lang yan, pero tinatrabaho yung mga problema na yan. Yan ang totoo, Coach Jarrett. Okay? Ikaw, atat na atat ka lang, nakaabang kung ano ang sasabihin ni VP Sara kasi wala ka nang inaatupag, kundi hahanapan mo lang ng butas. Yan ang totoo.
Ibig sabihin, for 20 days, anong pinagagawa ni VP Sara dyan? We don't know. Hindi natin alam kung nasaan siya. Well, alam natin pala kung nasaan siya. But not... Tingnan mo gaano kasablay ang kanyang mga sinasabi. Hindi natin alam kung nasaan si VP Sara at this time. Alam pala natin kung nasaan. Diyan pa lamang sablay ka na kasi pabago-bago yung statement mo. Ako, Coach Jared, hindi ako abogado. Hindi ako nag-aral ng law. Pero meron akong basic na common sense. Ikaw wala kang common sense eh. Si VP Sara, di natin alam kung nasaan siya nung time na pumutok itong issue na ito. Alam pala natin kung nasaan siya. Tingnan mo ang logic ng taong ito. Here. Wala siya dito. Hindi niya inahasikaso to. Bakit mo tinatanong kung nasaan siya? Alam mo pala kung nasaan siya. Ang bobo mo. Hindi niya nasikaso to. As usual, tayo ay mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendo. Ilagay yung bank account dito, dilawan, kaya hindi natin napapansin. Hindi natin nakikita. Ngayon lumalabas na. Siya. So, ewan ko lang. Tahimik na siya. Ganyan siya magva-vlog eh. Mahirap kasi, Coach Jared, yung magva-vlog ka na hinahanapan mo lang ng butas ang isang tao. Yung mag-i-explain ka ba na bigla kang tatahimik kasi wala ka nang masabi? Nag-iisip ka pa kung ano ang ibabanat mo? Ganyan eh. Dito sa Facebook kasi na sa live natin, hindi nyo makikita kung ano at maririnig kung ano ang sinasabi ni Coach Jared kasi nakikita nyo ang live ko dito raw, di ba? So if gusto nyong makita itong pinagsasabi ni Coach Jared, pumunta kayo sa YouTube. Okay? Play. Tahimik. Ano yun? Ano yun, Coach Jared? Tingnan mo ha, gaano siya kasablay. Binabasa niya yung headlines. Gatcharan Flats, Go Students in Senior High School. Ganon. Tapos, tahimik. Ganon. Tinitingnan lang niya yung camera. Ganon. At nag-iisip. Yan ang ibig kong sabihin sa inyo, mga viewers dito sa Donmar TV. Itong taong ito, araw-araw nagva-vlog ito, basta lang maka-vlog. Okay? Kahit walang argumento na kasalanan ito ni VP Sara, itong kanyang pinagbibintang, pinipilit kasi na ibinibintang kay VP Sara. Kaya nagkaganito. Maghahang maghahang yung utak. Titingin sa kamera at parang na mental block na siya sa kanyang reaksyon. Pinipilit mo kasi, Coach Jared. Yan ang problema mo eh. Kaya pinagtawanan ka ng mga vloggers. Kasi pinagmayabang mo na ikaw ay abogado, nag-aaral ng law, pero sablay ka naman kung ikaw ay, hindi ko lang alam ha, pero malaki ang respeto ko sa mga abogado, pero kung ako yung client mo, hindi ako magpa-ano sa iyo. Ano? Well, nag-iisip. Paano yan? it's up to them. Yun lang. For how many? Halos 30 seconds siyang huminto or 1 minute. Ewan ko sa kanila. It's up to them. Yun lang ang na-comment niya. Coach Jared, ano na bang nangyari mo? Ay. Bahala siya. Pero, ang sabi, yun lang. Bahala siya. sabi niya, ito na nga, may update na nga. Finally. Nagrereklamo ka, natahimik. Walang ginagawa. Sabi niya, walang ginagawa si VP Sara. Tahimik siya sa issue na ito. Pero, sa vlog niya, siya rin yung nagsasabi na, finally, may update na. Katangahan mo talaga, Coach Jared. Sobrang bio-bio mo.
Hindi ko alam kung dahil ba napuwersa na siyang sagutin itong issue na to. Pero, nag-comment na si VP Sara dito. Nag-comment na pala. Ikaw na mismo ang nagsabi, sabi niya, nag-comment na si VP Sara dito. Pero sabi niya kanina, tahimik si VP Sara dito sa issue na ito. Ano ba talaga? Ikaw rin mismo ang naglaglag sa sarili mong vlog. Ikaw, booking ka tuloy. Booking ka tuloy, Coach Jarrett, na ikaw ay pinipilit mong sinisiraan ng isang tao na wala namang kasalanan. Iba-vlog ko to kahapon kaso wala eh. Wala, nag-aral tayo eh. Ha? Sa ganyang statement mo, nag-aral ka pa? Wala rin siya kahapon nag-vlog guys kasi nag-aral siya. Talaga nag-aral ka, Coach Jarrett? Nag-aral ka pa niyan?